Sa totoo lang, kung kami lang tatlo, kaya ko na silang suportahan eh. Hindi dapat pinauwi mo na si nanay dito sa Pilipinas. At talagang sa akin mo binalik yan. Matagal ko nang gustong umuwi si nanay. Pero siya lang yung may ayaw kasi iniisip niya yung pamilya mo. Dahil alam naman niyang hindi ko sasaluhin lahat ng kagaguhan mo. Sumusobra ka na! Sige kuya, subukan mo! Ano ba yan, Robert? Tama na yan! Oh, ba't nandito ka? Wala ka bang pasok sa trabaho ngayon? Wala kuya. Nakauwi na bang tatay? Oo, kaninang tanghali. Pero maris din kanina nung pagkatapos niya mananghalian. Bakit kuya? Ah, wala naman. May kukunin lang ako sa kanya. Baka mamaya, hindi na din yun. Hindi naman nagpapahapon yun sa pamamasada. Sige, alis na ako. Baka hinahanap na ako ng ate Ana mo. Sige kuya. Tay, nahanap ka po ni kuya kanina. O bakit daw anak? Meron daw po siyang kukunin sa inyo. Baka yung pinadala ng nanay mo na pera sa kanya. Bakit daw po? Para saan daw po yung pera, tay? Hindi ko alam anak. Hindi ko naman naitanong sa nanay mo. Ang sabi niya lang, iaabot ko sa kuya mo. Ah, ganun po ba? Saan naman kaya gagamitin ni kuya yung pera? Hayaan mo, itatanong ko kapag tumawag ang nanay mo. Wag na tay, hayaan mo na lang. Baka kailangan talaga ni kuya ng pera. Sige anak, magpapalit muna ako ng damit. Sige tay, pupunta pala akong tindahan, wala kayong papabili. Wala anak. Sige po. Oo, pre. Sa birthday ko, malalasing kayo sa dami ng alak. Oh, kala ko ba wala kang pera? Sus, ako pa ba? Kagawa na ako ng paraan. Kaya tuloy ang painom ko sa birthday ko. Sigurado yan pre ha. Madami-dami pa naman kami mga tropa na pupunta dyan. Oo, pre. Sigurado ako. Kaya yayain mo na pati yung mga dati nating kabat. Paano pre? Kita-kits na lang. Oh, ikaw pala yan. Kanina ka pa ba dyan? Hindi kuya, kararating ko lang. Nandun na bang tatay sa bahay? Oo kuya, andun na. Sige, mauna na ako. Sige kuya. Pabili. Tay! Tay! Sandali lang. Oh, pasok ka muna sa loob. Oh, bakit naparito ka? Tay, naipadala na daw sa inyo ni nanay yung inihingi ko. Ay, oo nga pala. Kukunin ko lang saglit sa kwarto. Ito anak, kanina ko lang na-withdraw sa bangko. Salamat, Tay. Teka, saan mo ba gagamitin yan? Medyo malaking halaga din yan binigay ng nanay mo. Meron lang ako paggagamitan, Tay. Sige, Tay. Mauna na ako. Pakisabi kay nanay, salamat dito. Sige anak. O kuya, nakapag-usap na ba kayo ni tatay? Oo, nakausap ko ng tatay. Sige, mauna na ako. Sige po. Tay, ba't parang nagmamadali si kuya? Nakuha niya na ba yung padala ni nanay? Oo anak, naibigay ko na. Kaya naman pala nagmamadali eh. Nakuha niya na yung gusto niya. Ikaw talaga anak, baka may paggagamitan lang yung kuya mo ng mahalaga. Sana nga tay, mapunta sa maganda yung perang pinaghirapan ni nanay. Ewan ko ba kasi dito kay nanay. Di matanggihan si kuya pag nangihingi sa kanya. Alam mo naman ang nanay mo, lahat ibibigay niya para sa inyo ng kuya mo. Oo nga tay. Saka may pamilya na yun si Kuya Robert. Nagbukod nga sila. Pero halos lahat naman ang pangangailangan nila dito nila kinukuha. Hayaan mo na lang anak.
Puro kasi kayo hayaan. Kaya nagiging tamad yan si kuya eh. Kasi palagi nyo sinasalo ni nanay. Tay, may naluto ba kayong ulam? Di pa kasi ako nag-aalmusal eh. Wala ang tatay, pumunta ng barangay. Bakit? Anong gagawin ng tatay doon? Di ko alam, di ko na tinanong. Ah, ganun ba? May niluto bang ulam ang tatay? Oo, kaya lang, pambaon ko yun mamaya sa trabaho ko. Bumili ka na lang ng baon mo. Madami ka namang pera eh. Ano ba yan? Huwag mong gagalawin yung niluto na ulam dyan ni tatay ah. Di niya naman yung niluto para sa'yo. Damot mo, para ulam lang. Bakit? Wala ba kayong ulam sa bahay nyo? Palagi na lang pumupunta dito si Ate Ana para manghingi ng ulam. Eh, hindi ko gusto yung ulam eh. Bakit ba? Ano ba naman yan, kuya? Kailan ka ba magmamature? Kadami mo ng anak, di ka pa rin nagbabago. Eh, ano bang pakialam mo? Hindi naman ikaw ang nagpapakain sa akin dito ah. May pakialam ako kasi magulang natin yung pinipirwisyo mo. Pati pamilya mo, sina tatay yung bumubuhay. Mahiya ka naman. Sila tatay nga, hindi nagre-reklamo. Ikaw na kapatid ko lang. Ang dami mong sinasabi. Di ka ba nahiya, kuya? Ikaw yung panganay, tapos ikaw pa yung ganyan. Kaya di makauwi dito sa Pilipinas si nanay kasi ikaw yung palagi niyang iniisip. Kung paano ka na at mga anak mo. Bobo ka ba? Choice ni nanay yun, kaya nandun pa siya. Kaya wag mong sabihin sa akin ngayon yan. Na kaya hindi siya makauwi, nang dahil sa akin. Talaga ba, kuya? Ilang beses nang tumawag sa akin si nanay na nahihirapan siya doon. Kasi tumatanda na rin siya. Pero iniisip ni nanay na hindi sasapat yung kinikita ni tatay sa pamamasada. Para ipang buhay sa'yo at sa pamilya mo. Yabang nito, kala mo kung sinong umasta. Makahanap lang ako ng trabaho. At least ako, hindi pa bigat kila nanay at tatay dahil naghahanap buhay ako. Mayabang ka lang talaga. Kala mo kung sino ka. Hindi ako nagyayabang, kuya. Sinasabi ko lang yung totoo. Sana nung pinag-aral ka ni nanay, nag-aral ka sana ng mabuti. Hindi kung saan-saan mo dinadala yung pera. Wala kang alam sa mga nangyari noon. Kaya wag mo akong pagsasabihan ng ganyan ngayon. Anak, ano itong nababalitaan ko sa tatay mo? Hindi ka daw pumasok ng school at ang dami mo daw bagsak. Pumapasok naman ako, Nay. Sadyang mahirap lang talagang mga lesson ngayon. Kaya hindi ako makasabay sa klase. Ah, ganun ba anak? Dagain mo na lang. Malapit ka na din naman magtapos ng high school mo. Oo, Nay. Hindi naman ako magkokolehiyo. Kasi mas malaki yung gastos. Kung sabay kami magkokolehiyo ni Mike, sa susunod na taon ay gagraduate na din siya ng high school. Sayang naman anak. Magdodoble kahit ako dito sa ibang bansa. Mapag-aral lang namin kayo ng kapatid mo. Hindi na, Nay. Si Mike na lang muna. Tsaka mas matalino yun sa akin. Kaya sigurado ako makakapagtapos siya. Pasensya ka na anak ka. Pero kapag gusto mo ulit mag-aral, sabi ka lang sa amin ng tatay mo. Nagpaubaya ako noon para makapag-aral ka. Dahil alam kong nahirapan si nanay at tatay sa pagtatrabaho. Hindi ko kasalanan kung pinili mong huminto sa pag-aaral noon. Pinapaaral ka naman nila dati. Ikaw lang naman yung may ayaw. Oo nga, siguro nagkamali lang ako ng desisyon noon na huwag magtapos at magtrabaho na lang. Sa tingin mo, kakayanin nila na makapagtapos ka kung sila lang? Matagal na yun, kuya. Iba na ngayon. Saka wag mong isisi sa amin yung buhay mo. Dahil nasa sa'yo naman na yan kung pipiliin mo pa rin ganyan yung buhay mo. Kahit ano pang sabihin mo, may ambag pa rin ako sa buhay mo. Dahil hindi lang sila ang naghirap, makatapos ka lang. Oo, sabihin na nating may ambag ka. Pero hindi yun yung dahilan para hindi ka kumilos. Ano yun? Iaasa mo na lang sa amin lahat ng responsibilidad mo? Bakit? Sinabi ko bang tulungan mo ako? Hindi ba pwedeng sila nanay at tatay ang nagkukusang magbigay sa amin? Wala ka nang pakialam doon. Naririnig mo ba yung sarili mo? Ganyan ka nakakapal. Sa totoo lang, kung kami lang tatlo, kaya ko na silang suportahan eh. Hindi dapat pinauwi mo na si nanay dito sa Pilipinas. At talagang sa akin mo binalik yan. Matagal ko nang gustong umuwi si nanay. Pero siya lang yung may ayaw kasi iniisip niya yung pamilya mo. Dahil alam naman niyang hindi ko sasaluhin lahat ng kagaguhan mo. Sumusobra ka na! Sige kuya, subukan mo! Ano ba yan, Robert? Tama na yan! Yan kasing anak nyo eh. Kala mo kung sino makapagsalita. Ano ba naman kayong magkapatid? Dadalawa na nga lang kayo, hindi pa kayo magkasundo. Di ba tama naman yung sinasabi ko, tay? Nang tanda-tanda niya, pati pamilya niya, inaasa niya sa atin. Tumigil na nga kayong dalawa, ano ba kasing nangyayari dito?
Mayabang kasi ang anak nyo. Kala mo kung sino makapagsalita. Walang respeto. Bakit? Dapat ka bang irespeto? Ang sarap nga ng buhay mo eh. Pagkatapos mong magpakalunod sa alak kagabi, pupunta ka dito tapos maghahanap ka ng ulam? Ano ka, may pinatago? Oo nga, nangangamoy alak ka pa. Medyo napasarap lang, tay. Kasi birthday ko kahapon. Kaya nagpainom ako sa mga tropa ko. O di ba tay? Kasi marami kang pambili ng alak. Kasi nga, malaking binigay sa'yo ni nanay. Ha? Anong pinadala? Hindi pa naman ulit nagpapadala ang nanay mo ha? Oo tay, hindi pa nga. Pero naaalala nyo nung nagpadala si nanay nung nakaraan? Sabi mo, baka kailangan ni kuya ng pera. Ayan, dyan niya lang ginamit yung pinadalang pera ni nanay. Pinanglaklak niya lang. Ano ba yung sinasabi ng kapatid mo, Robert? Totoo ba yun? Totoo, tay. Ano ba naman yan, Robert? Pinaghihirapan ng nanay mo yung pera, tapos inuubos mo lang sa alak! Ano? Magsalita ka! Naka-oo na kasi ako sa mga kaibigan ko, tay. Kaya wala na akong nagawa. Pasensya na, tay. Kung nasabi ko kay nanay, nagagamitin ko yung pera sa school ng anak ko. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa'yo. Ba't ka na nagkaganyan? Hindi mo man lang naisip na naghihirap ang nanay mo para may maipadala lang dito? Gustong-gusto nang umuwi ng nanay mo. Pero ang lagi niyang iniisip, paano na kayo ng pamilya mo? Tapos ganyan ka? Pati kami ng nanay mo, niloloko mo? Umalis ka na dito, Robert! Simula ngayon, wala ka nang maasahan tulong sa amin ng nanay mo! Wala kang kwentang anak!